Mga igsoon, walay rason nga dili nato siya pasalamatan. Walay laing rason nga dili nato siya pasitunggan sa atong mga kinabuhi. Ang ayan ug tako sa atong buhi nga Dios, mga igsoon. Hallelujah. Kanimo balanod mahigugmaon namo nga Dios. Salamat Lord sa imong pagkamaayo o God. Lord, angayan ka Lord sa tanang pagdahig ug pagsimba o God. Salamat Lord karon nakabuntagon o God. Nagapaubos kami sa among mga kaugalingon Lord. Huwag tanga Lord ang tanang babag Lord nga di kami makadaig makasimba diha kanimo o God. Limpyuhi o God ang mga kasing-kasing o God. Igun-una Lord na karong kabuntagon o God. Ikaw ang mas sentro Lord sa among panimbahon o God. Ikaw ang mas sentro sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi o God. Lord, angayan ka Lord sa tanan o God. Karon nga kabuntagon o God. Nagahangyo kami Lord. Nga ikaw Lord imuhang bala ang presensya Lord mo yung magauban ka namo o God. Puna kami o God sa imong presensya o God. Tabangi ang mata ko sa kanamo Lord. Kamaong mo dahil mo simba diha kanimo o God. Baguha Lord. Tagsana mo kakasing-kasing ug huna-huna o God. Hallelujah Lord. Mudanag ka o mo silag Lord sa among mga kinabuhi o God. Salamat Lord sa imong gugma nga walay paglubad o God. Lord, dawata Lord among mga pagdahig diha kanimo o God. Salamat o God sa imong gugma Lord. Tabangi kami Lord na makadaig kami diha kanimo Lord sa espiritu ug sa kamatuoran o God. Dalaygon ka sa walay katapusan Lord ni among mga kasing-kasing o God. Hallelujah Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan o God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah Lord. Salamat Ginoo sa tanan. Ang kasing-kasing ko ayaw sa kasakit nagibati ko kuhaan ang mga pagdumo ulihi sa paghigugma nasama kanimo ania ang kasing-kasing ko ayaw sa kasakit nagibati ko kuhaan ang mga pagdumo ulihi sa paghigugma nasama kanimo baguhan Ginoo nasama kanimo ang kasing-kasing ko himaya mo Kristo mudan ako nako pusigla ka o Diyos kanunay sa kinabuhi ko ania ang kasing-kasing ko gusto niya kami o God nga imong mga katauhan salamat Lord huwag tanga Lord ang tanang butang mababagla kanino o God tabagi kami Lord pulihi ang mga kasing-kasing o God. Hallelujah Lord salamat Lord sa imong paghigugma kanako o God. Nasama kanimo baguhan
Kay maayo man ang atong buhi nga Dios mga igsoon. So karon takna atong gamiton nato ang tibok lawas sa pagdayong pagsimba diha kaniya. Hallelujah! Kitang tanan mo simba, muday, mulukso para sa atong buhi nga Dios. Yes, Lord, salamat Ginoo ang imong pasidugyan o God. Yes, Lord, salamat Ginoo. Tanan mo
Dayon kami, Lord, nga magasimba, magadayag diha kanimo, O God. Salamat, Lord. Salamat, Lord, dahil ni minsan, O God, di kayo nagkulang sa bawat isa sa aming Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig, O God, na walang hanggan, O God. Lord, ikaw lang ang aming pag-asa, Panginoon. Tanging ikaw ang buhay ng bawat naririto, O Panginoon. Salamat sa tanan, Lord. Salamat, Lord, sa iyong biyaya, Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan
ginawa mong lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Yes, Lord, ang ngalan mo, Panginoon, ay itataas namin, O God. Sa buhay ko, sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan
wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Wala nang hihigit sa iyo, Ama. Salamat, Diyos. Nanay ko, Panginoon, salamat, Lord. Salamat sa tanan. Salamat, Lord, sa inyong grasya. Wala nang papantay ang higit sa iyo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord, wala nang hihigit at papantay sa iyo, Panginoon. Wala kang katulad, Lord. Salamat, Lord, tanang tuwagin mga ipagpasalamat, O God. Among ginatugyan dihaan nimo sa pangalan ni Jesus. Amen, O Amen. Atong palakpakan, o gusto nga atong ulit na Diyos. So, karutang na ang may suon, nabatay mga baguhan. So, wala man siguro, no? So, kitang tanay mga isuon, mga kumustahan. Hallelujah! Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Buhay Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay.
Mic check, mic check. Good morning. Namahaw mo? Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Dugang ako sa announcement ni Sis Christy. First is ang atong umabot nga next inigabot pa ni namo membership class. Standby lang mga igsoon. Makasugod riya ta na inigabot na mo. Ikaduha ang atong evangelism ministry. God willing ibalik na mo. We will conduct an evangelism sa dining dapita, and also mo help po ta sa atong mga outreach po to conduct a evangelism soon. Again, last week nag-share ko na to ani, and it must be a church ta nga mo ani mao ni ang buluhaton nga gintra sa Ginoo nato. Another thing is that praise the Lord, salamat sa Ginoo gahapon answered prayer gini siya. Dahil mga dili na sana akong nganlan, dili na sana ako officially nganlan sa this is will be official niya sa kung naa na sila sa ministry, but salamat ko sa Ginoo kay naay mga gihikap sa Ginoo nga ilang ipagamit ilang kinabuhi as Ginoo atong pagpakan ng Ginoo na magso. Yes, nag-pray man tag mga workers, and dili ko ni mahimo ni pastor sa mga leaders lang, and salamat ko nga naay mga nag-impress ilang burden sa children's, even sa worship team, and salamat ko sa Ginoo ana. And again, salamat ko sa Ginoo ana tungod kay again, dili ko na ko naghikap nilang Ginoo man. Salamat sa Ginoo ana. And kana salamat sa Ginoo sa iyang inanay nga gibuhat, inanay nga mga tubag sa pagampo may so nag-look forward ko sa daghang pa mga tubag nga buhaton sa Ginoo sa pagampo. And also, what else? Next week will be prayer meeting. Ang atong mga leaders sana wala din kay IDMC na siya. So, kindly naghangyo ko matagusan nato mag-pray na lang ta sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kaya na nga time wala may makadala na din even sa Lampayan, kaya ang majority sa mga leaders mag-join ng conference sa Cebu. So manguli ang first batch sa team gabi na. So gabi na gid maabot. Dito na lang mag-rest, preparation sa simba ugma. So mo ni may tabo may igsoon. So ibaw lang ako lang i-advance pa ibaw na to nga sa Sabado wala tayo prayer meeting. Sa sunod na ang prayer meeting na to Megson. So kay di mo sa mahimo mag Thursday ta, mag Friday di sa mahimo kay naangad to. Prayer fasting po this coming February 28. Adto sa tubod ang atong prayer fasting, and naghangyo ko na to mang join ta kung namoy tayo man ng panahon na nagtasi ko nga mga pinta na nga ministry tungod kay mo ni ministry nga Ginoo ang Ginoong Kristo mo atong buhaton bisan sa tong panahon karon. And will na sa Ginoo nga atong buhaton mga igsoon. So I think that will be all sa tong announcement. Lago ng ngalan sa Ginoo. So this time atong andamon tong kagalingon ato iduko ato at ipiyo ato mga mata magambota. Yes Lord, dalaigo ng imong ngalan o God. Salamat sa pag-gather nimo namo o God. Aron kasimbahon gimayaon Lord. And once again, among gigumitar ng mga orasan ng mga kaugalingon as we come to you, Lord, maminaw sa imong pulong o God. Nagampo mi nga di unta minimo pakyason Ginoo Lord sa mga butang nga imo Lord bot ipaabot bot itudlo namo. Nagampo mi nga makigstorya ka, manudlo ka, ug imo yung ipatin-aw kanamo mga kinahanglan namo nga maangkon ning kinabuhi aron nimo swag aron nimo love sa imong pagpakaila diha nimo. Nagampo ko balaang espiritu nga ikaw yung magbukas matag kasing-kasing ko na Lord. Mamasayran ng mga kahibulungan, kamatuoran diya sa imong pulong o Dios. Akong isalig ang tanan diya kanimo God. Ang itugyan ang tanan alang sa imong kaymiyaan Ginoo. And every Lord, ako nga imong alagad wa imong mahimo. Lord, nagampo ko sa imong pagbutang sa imong mga pulong sa akong mga bao God. Nga tanan maglugwa ni gikan nimo God.
pagka ka na maglugwa aling hagikan nimo imong gitanos matag kasing-kasing aron imong katawhan Lord muswag sa ilang relasyon diha nimo Ginoo. Kani kung niapay niya din wala pa maluwas ugad unta makaduol ni Ginoong Hesus as the Lord and Savior, O Lord. Nagampo kong nangamuyo, Lord. Mabanan mo ang kinatibuk-an ng mga pagtuo pagpamalandong sa iyong puno. Tapos pagsugod, ito na matapos. Usang sa may kadaugan, anong pusa nga bangko this morning, anandong mo gimaya, O Lord, tanang kanimo lamang sa pangalan ng Ginoong Hesus. Amen. Amen. Now, for the last 3 weeks, nag-isgot ta about spiritual discipline sa simbahan. And kung nakainomdo mo, ato ning gisugdan, first nga pagtuon, sa ito? Ang una natong gitunan, bahin aning short series, kainomdo ba mo? Kalimot na mo? Per meeting. Nag-encourage ko na ito nga, hatagan na itong importance atong spirituhanong ang kinabay-labi na gyud as a church ang buluhaton sa pagampo. And again, wala pa'y ministry nga gibuhat ang first church, mga apostles, ang ilang gibuhat una per meeting. Wala sila mag-evangelism, wala sila gibuhat nga mga activity sa church, nag-per meeting sila. Nagmapinadayunon sa mga pagampo, nagmadinutduton sa mga pagampo, and mo na ilang gibuhat. And nipadayon sila ni nga ministry mo nang ingon ko dili ni encouragement gikan sa pastor, sa leaders nga kinahanglan gyud na mag-permitting ampong sa Ginoo nag-prove na naagyoy kinaiya ngayon nani. Gikan sa unang simbahan, bisan sa atong panahon karon kinahanglan gyud ta ani nga mo join ani nga ministry. Ikaduha nga atong gitun-an, inundong ba mo? Pulong sa Ginoo. And again, musta man ta sa itong mga Bible reading. Musta man ta sa pagpamalandong sa puong sa Ginoo. And I nag-encourage ko na ito, mamasa kita. For those nga wala gyud ka join sa atong gisena nga Bible reading or di gyud nimo makaya ang Old Testament, labi na gyud na ta sa Leviticus karon. Kay puro man ang offering diha. Again, I encourage kung wa gyud ka kasugod gyud, I encourage you read New Testament. Matthew to Revelation. And nagtoko daghang ito ang Ginoo ni Mana. But kung makaya na nimo nga mo join from Genesis to Revelation, well, join ta. Kaya again, ang Bible dili man ta maghantik-hantik og basa ani. Gihatag ang Bible chronologically pasunod yun. Basahon tani nga pasunod. Amen. So, mo na siya mo nang nag-encourage ko na to, mamasa ta, maningaw ta, again, di kita motubo gid. Di kita musod sa itong spirituhanong kinabuhi, kung dili ta, mamalando mo basa sa puong sa Ginoo. What else? Last week, I shared to us the importance of evangelism. Lakaw, magsangyo sa mayong balita. Again, ganahan ko makasabot nga bisan sa atong panimalay or sa atong mga kaila, pwede kita makashare sa gospel. Pwede kita makasulti nila nga ang Ginoo na igugma nila. Pwede kita makashare nga diha silang pagka makasasa, nagpahingon sila sa impyerno. Ang ilang kinahanglan nga maluwa sila, walay lain ang Ginoong Jesucristo. Mo nang akong gi-share last week. And hopefully, i-encourage kita sa Ginoo, tagaan kita igong kaisog sa Ginoo, nga manabi sa uban. Manugilon sa maayong balita. Kaya again, kung dili ka manugilon, Ezekiel chapter 3, natin tulubagon sa Ginoo. Amen? Mga pamilya nga wala pa makailas Ginoo, mga suod baron nimong higala, silingan. Yes, ampo ta, I prepare sila sa Ginoo, ampo po ta nga imuon tang maisugod. Abligin yung baa, mga Pastor Dudong pa, mga Kristohanon, kilumon pas isda.
Anak ko nga, usulti mo din ng isda. Labuan pa ko ng isda kaysa sa mga Kristohanon. Well, it's true. Tinuod na siya. Mga nangino si Paul, dili na ito ikaw lang may malita. Amen? Asa tadapita, pwede kita gamiton pag-share sa gospel. And mao ni ang commission sa Ginoo nato, human sa mikayab ngadto sa ingarian samahan. Now, this morning, dili ta magdugay. Actually, duha unta ni ka-topic nga akong i-capsulize, hindi yung madagyon. Hopefully, ang kinalasan na ni, inigbalik na ko akong share, ang kinalasan na ni, kay kung akong i-capsulize, mataas o pagayo. And ang usa lang ka-topic, grabe ka taas o gustong itudlo ang Ginoo siyang pulong. But then again, as a way of kanang introduction na to, here's a quote from Blaise Pascal mo ning gingon. Ingon siya sayang quote, there are two kinds of people, one can all reasonable. Those who serve God with all their heart because they know Him, and those who seek Him with all their heart because they do not know Him. So nalagdo ka kasi sa tao, usa nangalagad tungod kay nakailas Ginoo. Ang usa nangita sa Ginoo tungod kay wa kailas Ginoo. Well, ako ning gi-share nato tungod kay as a believer, is a thing, kung tinuod ka nga believer, giluwas ka for a purpose. Wala ka giluwas aron magpaabot lang ka, kay luwas na ka, magpaabot lang kasi kamatayon, kay luwas na ka. Giluwas ka for a purpose. Ang purpose na alagaran ni mong Ginoo. Amen? Kasabot ba ta nga mao yun yung purpose sa kinabuhi? Mga lagad tas Ginoo. And later on, makita na to from the very beginning ang purpose sa tao. Kung say purpose sa tao, aning kinabuya, gikan sa Ginoo. Ay there, naara kaning duha. Possible nga nangalagad ka with all your heart sa Ginoo or nangita ka sa Ginoo kay wa ka kailas Ginoo. Either aning duha naa kaning duha maigsoon. But then again, my point sa atong pagtuon this morning is that inahan ko ang matagusan na to, makapture na to ang burden sa pagpangalaga niya sa Ginoo. Sa gingon na nako, you have only one shot aning kinabuhi. Kausara ni, wala na second chance, take two, replay aning kinabuhi. Inig kahuman na ni, inig exit na ni, that's it. Mga tubang tas Ginoo, paghatag tagusay sa Ginoo. And kung ang imong kinabuhi, gihurot ra nimo Facebook, YouTube, unsa ni gibuhat nimo diha, paghatag kag husay sa Ginoo ana. Amen. Mura mo mong nakulbaan gud. Kira mo diha? Ay ta mo hallelujah. So dili ta magdugan ta sa atong pagtuon ni nako ning ginuan tong pagtuon this morning. Espirituhanong disiplina sa simbahan, paghatag og importansya sa pag-alagad sa Dios. Genesis chapter 2 verse 15. Now, ato ni basahan akong gihangyo ang matag usa nato mamarunta aging taon sa pung sa Ginoo. Ato ni basahon into nga duha ka translation, English ug Cebuano. Genesis chapter 2 verse 15. At the count of 3, dungan tagbasa 1, 2, 3. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. Unya, ibutang sa Ginoong Dios sa tanaman sa Eden ang tao aron mao'y magatiman ug magbantay niini. Magapanalangin ang Ginoo siyang pong magapanglingkod kami. So now, here's the thing. Gamay na nga context ani, chapter 1, creation. Amen? So, chapter 2,
gi-summarize in a short way sa Ginoo ang pagbuhat sa kalibutan nga nahumana, and later on sa pagbuhat sa kalibutan o sa pagbuhat sa tanan ni kalibutan na naa siya Garden of Eden, and nga mo ning nahitabo gibutang niya ang tao ngadto. Unsay tuyo sa Ginoo nga gibutang niya ang tao ngadto? To work it and to keep it. Sa ubang translation ani is to serve and to worship, or to worship and to obey God. Sa ubang translation, but mo ni ang pinaka faithful nga translation. Sa NASB naman, to cultivate and to guard it. But akong gigamit is SB kay mas duol siya sa sa iyang pinaka-faithful nga translation. But my point is, nga nung, unsa may naa ni Pastor, when, from the very beginning, wala kay sa, mo yun yung purpose, nga nag-exista ng kinabuya. Amen? Nga naatay, sa ting trabahoon. Naatay gustong ipabuhat ang Ginoo nato aning kinabuhi. And again, my point here, and later on ako nang i-break down nga mga words. Ang purpose aning kinabuhi from the very beginning, here's the thing, to serve God. Pangalagad sa Ginoo. Amen? And later on nato na i-break down ka ng word. Now, mangutana ko, nganong kinahanglan man nga mga lagad dito sa Ginoo? Na may inyuhang rason nga nung mga lagad dito sa Ginoo? Yeah. Unsa pa? Well, natin mga reason nga nung mga lagad sa Ginoo. Now, this morning na itulo ka mga rason nga akong i-share na to. Nganong ginahanglan yun nga mga lagad yun. Now, kinahanglan yun ang mga lagad. Kining konseptos pag mga lagad, number 1, gikan pa ni sinugdanan. Amen? Gikan pa ni sa sinugdan. Itong nasahon. Genesis 2, verse 15. Unya, gibutang sa Ginoong Dios sa tanaman sa idin ng tao aron mo'y mag-atiman o magbantay niini. Na ang word mag-atiman, ang pulong mag-atiman o work sa ESV translation, in Hebrew, this is abad. And it means to work or to serve. So, naay work nga kinahanglang trabahoon. Amen? And sa atong context dito sa Garden of Eden. Now, kung tanaw ni mong nuances ani nga mga words sa Hebrew ani, part sa atong buhaton ngadto ta sa Eden is to worship God. Usa na siya sa nuance ani nga word nga work. But again, there is a work that needs to trabahoon. Amen? And ultimately, or mainly, ang primary nga duty gyud sa tao is to serve. Gyud sa Ginoo. Gikan pa sa sinugdan sa panahon nga wa pa isa ang purpose, ang tumong sa kinabuhi, alagaran ng Ginoo. Alagaran ng Ginoo. Now, here's the thing, ani nga time, wala pa man isa, di gyud lisod ang kauno na to. Nakuha na to, nga later on in chapter 3 niya, kining nga work na himong burden. Mo nang trabaho ng tao, magpatuo na og singot. Kapoy na. But then again, ang purpose or ang tuyo yun sa Ginoo sa kinabuhi sa tao, alagaran ng Ginoo. Again, wala ko ani nga konsepto sa una. Ang ako una sa una, makabisyo lang ko, okay na. Pero sadyang nakaila ko sa Ginoo, nakabato ko glasyon sa Ginoo, ang konsepto sa pagpangalagad, akong nasabtan. Nga Lord, imo kong gilawas, imo na akong kinabuhi, imo kong gibako, dili na ako itagian nini, dili na ako magbuot nini, ikaw na magbuot nini, imo na ni, ako ning ipagamit sa pagpangalagad diha nimo. So mao ni disenyo gyud sa Dios, paminaw, diha sa tao gikan pa sa sinugdan apan subo lang kaayo pamalandong nga kining mong pagpangalagad namansahan ni sa og mo nang nahimo ng kabugat
o niabot ang niabot ang klase sa pag-alagad nga dili mao diha sa Dios. Ako mosbon, sa diyang nisudang sa diyang namansahan ni sa kining mong pagpangalagad, nasaglan ni klase sa pagpangalagad nga dili mao diha sa Dios. Nako na to. So na mo ni ang design sa tao mga lagad apan sa nasudlan og sa mo ni nahitabo nasaglan nimong klase sa pagpangalagad o nagkadaiyang klase sa pagpangalagad nga di iya sa Dios. Nako na to. Naa may klase sa pagpangalagad ba nga dili sa Ginoo atoa nga way nga pagpangalagad. Now nagsugod ni first human sa Genesis chapter 2, nakasaang taon chapter 3, chapter 4 diha nagsugod ang nagkalain-laing klase sa pagpangalagad nga dili iya sa Dios nga usa ka klase sa pagpangalagad iya sa Dios. Nitabo ni first in Genesis chapter 4. Kasi inyo may numduman diha. Genesis chapter 4. Si Cain ug si Abel. Amen? Right worship, wrong worship. Nako na to. Mao ni ang sinugdan sa sayop og sayop og sakto nga pagpangalagad. Sidyang nasudlan og sa. Amen? Now, here's the thing. Panahon sa time ni Noah in chapter 5 to chapter 10. Si Noah nangalagad sa Ginoo, ang mga tao nangalagad og ilaha nga ginabuhi sa. Unsay nahitabo? Gipalunupan sila sa Ginoo. Nangamatay ang mga tao, nagpabilin si Noah o ang iyang pamilya. Amen? Now, here's the thing. Gikan sa sakto nga disenyo sa Ginoo nga pagpangalagad, nasaglag sa nilugwa ang klase sa pagpangalagad nga di iya sa Ginoo. Nakuha na to? Ganahan ko ma-put up ni sa itong una itong okay. Na yung mga Kristohan ng una nga ilang gibuhat pagpangalagad yapon. Bisag dili na pagpangalagad o dili na iya sa Ginoo. Na ay sakto nga pagpangalagad, na ay sayop nga pagpangalagad. O niya ang pinaka-root ani ang sa. What else? Tower of Babel. Genesis chapter 11. Mankind started to serve themselves and not God. That is a highlight. Mo nang dili ta may buong ang tao, mas ganahan siyang mga lagad siyang kagalingon kaysa sa gusto niya, oy. Amen. Di really so good. Mo ni design, mga lagad, pagsud sa, naay sayop nga pagsimba, sakto nga pagsimba, naay nangalagad, ang tao, ni show up sa pagpakasa, and later on, ang gilagaran ang kaugalingon. Tanawa, Genesis chapter 11, mo nilang statement, verse 4. Sinsya kayo English ang akong gibutang da kay mas klaro ang translation sa English. Come, let us build for ourselves a city and a tower whose top will reach into heaven, and let us make for ourselves a name. Otherwise, we will be scattered abroad over the face of the whole earth. Here's the thing, imbis ang name sa Ginoo mo ilang pataas ang ilang gustong mapataas ang ilang kagalingon. Amen. So again, gikan sa sinugdan, inanay nga pagsud sa inanay nga naay mga nanggawas nga klases pagpangalagad nga dili iyas Ginoo. Dili design sa Ginoo. By the way, ang design sa Ginoo ani nga taon ani panahon na nga pagpangalagad is mag-multiply tibuok kalibutan. Di ba? Nakainomdom mo? Go into the world and multiply. Mao nay design sa Ginoo. Then again, gusto nilang alagaran lang ilang kagalingon. Ang nitabo ni nga time, ang usa ka grupo gihimong insik, ang usa gihimong in English, kuan ay pagbuhat lang Tower of Babel, dili na sila magkasinugtanay. Ano na, usa nagininsik naman, usa nagkinuryan na. Unsa naman ni mo to magbubuwag tayo. Amen? Mao ni nahitabo. Imbis mo kailap, giserve nila ilang kagalingon. So again, dinhi pa lang,
pakyas ng tao. Wa nila maalagari og sakto ang Ginoo. Amen? Ang design sa tao, mga lagad sa Ginoo, nasudlag sa mo ni ng lugwa ang matang sa pagpangalagad. Now, later on, ang gibuhat sa Ginoo in chapter 12, in chapter 12, naghandpik sa tao. Kinsa man? Abraham, naghampik siya tao, aron buuhon niya mo sa kanasod, aron mo, alagad niya. Amen? Mo ni nitabo, nagbuo siya nasod, aron mo alagad niya, chapter 12. Abraham was chosen by God to create a nation to serve Him. Now, mo ni nitabo, Genesis chapter 12 verse 1 to 3, ang Ginoo mingon kang Abraham, biyay ang imong nasod o ang imong mga paryente o ang balay sa imong amahan o lakaw ngadto sa kanasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw daghang kaliwat ug mahimo silang dakong nasod. Panalanginan ko ikaw o himuon kong bantugan ang imong ngalan mahimo kang panalangin alang sa uban. Now, naghanpik ang Ginoo. By the way, ani nga time si Abraham naa siya sa nasod nga idolatros kayo. Nakuha na to, naa siya sa nasod nga grabe ang pagsimbag Diyos nga ang gibuhat sa Ginoo, gihanpik siya. Gingnan siya nga biyay ang imong nasod ug ang imong paryente ug ang balay sa imong aman ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. So in other words, gihanpik siya sa Ginoo kay naay purpose ang Ginoo niya. Ang purpose, padaghanon sila, himuong nasod aron mag-serve sa Ginoo. Amen? Now again, gikan sa duty sa tao, from the beginning, napakyas ang tao, nakasa ang tao, later on naghampik ang Ginoo. Usa ka tao aron magbuo, nasod. Hopefully nakatuhog ta. Nakatuhog ta? Nag-build sa nasod. Now again, in Genesis chapter 15, diha kang Abraham, nag-prophesy ang Ginoo kang Abraham alang sa ilang nasod, nga mahitabo silang nasod. Sorry, English translation ni siya. Ingon din ani nga time, ang context, ani nga time si Abraham naghalad sa Ginoo. Ginoo, pag andam mo paghalad dako. Ang problema ni Abraham, natuog si Abraham, nakatuog siya. Kung nangitabo, imbis, nindot ang datog outcome, ang nadawat niya nga panalangin sa Ginoo nagpatugtog mas Abraham. So ang nitabo lahi na hinon ang nitabo noon nga propesya mo ni nitabo. Now when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abraham. And behold, terror and great darkness fell upon him. God said to Abraham, know for certain that your descendants, ang Israel ni siya, will be strangers in a land that is not theirs, which is Egypt. Nakuha na to? Egypt ang gipasabutan ni. Where they will be enslaved and oppressed 400 years. And mo yun nitabo nila sa Egypt na enslave sila and na-oppress sila. Gidawdaog sila nga to. Nakuha na to? 400 years. And by the way, ang Israel na-enslave sila sa Egypt for at least 430 years. Dito sila nagpuyo and nagapos sila nga to. But I will also judge the nation. We all know what happened to Israel. Human sila nakagawas. Whom they will serve. And afterward, they will come out with many possessions. Now, when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abraham. And behold, balik naman Okay. Behold, terror and greatness fell upon him. God said to Abraham, know for certain, balik na ako ugkuan butang. But again, ang point dia is, nabalik na ako og kanang butang, nadubli siguro nila kung kapipi siguro. But ang point dia is, mo ninitabo nila. From Abraham, ingon ang Ginoo, maghimo kog nasod ninyo, and kini nga nasod, maslave mo sa usa ka nation. Nya kani nga nation nga mag-slave ninyo, akong silutan, manggawas mo, namin possession. Nakuha na to? And ang reason, here's the thing, ang reason nga manggawas sila, mo-serve sila sa Ginoo. Nakuha na to? Hopefully, nakuha na to ang picture.
Now, ultimately, paminaw, ang first role yun sa tao, pagpangalagad yun sa Dios. And musugot sa dili, mao ni design sa Dios, sa tanang tao, sa wala pa isa, paminaw, sa wala pa isa, o bisan karon nga, nabulingan na sa sala ang tao, pagpangalagad, gihapon ang gusto sa Ginoo, nga buhaton sa tao diha sa Ginoo. Mo na mo sa sugo sa Ginoo, di kita mohalagad o lain. Amen? Diyos. Gusto ang Ginoo nga exclusively atong pag-alagad ngadto ra niya. Now, that's the first point. Kining pagpangalagad, konseptos pagpangalagad gikan na sinugdan, and mao ni purpose sa tao, gibuhat sa tao, gibuhat sa Ginoo ang tao aron mangalagad sa Ginoo. Napakyas ang tao, naghimog nasod ang Ginoo aron mangalagad diha niya. Now, here's the second point. Nganong mangalagad yun ta? Tungod kay kining pagpangalagad, dili lang kini gikan sa sinugdan, kining pagpangalagad gimando ni sa Dios sa iyang katawhan. Gimando yun ni, gisugo yun ni sa iyang katawhan. Exodus chapter 4 now, narinata sa nasod niya gipili. Exodus chapter 4 verse 22. Yun din eh. Then you shall say to Pharaoh, thus says the Lord, Israel is my son, my firstborn. So I said to you, let my son go, that he may serve me. But you have refused to let him go. Behold, I will kill your son, your firstborn. Now again, mao ni ang first statement sa Ginoo kang Moses. By the way, ang context ani nga time si Moses gisanuna na siya sa buluhaton nga ipabuhat kaniya alang sa Israel ani nga time. Now, kung basahon nimo ang previous verses ana, si Moses perte inyang balibad yun, Ginoo, di biya ko kamo storya Ginoo da. Ginasis Ginoo kisa mi naghimong babak. Daghang kay sa rason nga di siya mga lagad pero ginasis Ginoo, siya di lang mo storya Ginoo, di jud ka mo storya de. Naay mo igsoon si Aaron, may kay mo storya. Ako ni raise up aron may mong spokesperson nimo. Nako na to? So later on, nahimong spokesperson niya, and here's the thing, gitagaan siya gahom sa Ginoo aron ang mga tao sa Israel, even si Pharaoh, mutuo. E ang sungkol, nahimong biting, iyang kamot, sanglahon, and later on, maayo na po, aron i-prove niya nga, pinadalagi siya sa Diyos yun. And mao niyang statement sa Ginoo kang Moses, imo ni isulti ni Pharaoh, thus says the Lord, Israel is my son, my firstborn, so I said to you, let my son go that he may serve me, but you have refused to let him go. From Abraham to Moses, mo ni nitabo, gisugo si Moses, na oras na manggawas mo, aron mag-serve na ko. Amen. Now, kaganina in Genesis chapter 12, chapter 2, giyong to, ang purpose sa tao is to work or to serve. Nako na to? Now, ang word nga work nga to, this word serve, or abad din siya kaning word nga serve, is same word sa Genesis chapter 2 verse 15. Abad. To serve. So ang work na to is to serve. And mo ang purpose ng mga Israel to serve. Now, this word serve is mentioned in the whole book of Exodus alone. At least 25 times. And here's the thing. 7 times gi-mentioning a word as a purpose nila as a nation. And mo ang statement. Let my son go that he may serve me, but you let my son go that he may serve me. Gibalik ni siya at least 7 times. Nako na to? And what is that? Now again, book Exodus sa book of Exodus pa lang gipakita dinhi ang purpose sa Israel. Ang purpose sa Israel mangalagad sa Ginoo. Mo nilang purpose. Gusto sa Ginoo nga manggawa sila sa Egypt aron mo serve sa Ginoo. And mao niyang statement dinhi
nga mga lakad sila. In other words, mo ni purpose sa piniling katawan sa Dios ang Israel to serve the Lord, their Lord, nga mo ay nagpagawas nila sa Egypt. Og dili sila mo serve og laing Dios gawa sa Dios nila nga mao si Yahweh. Now the question, minaw, nakaserve ba gyud sila sa Ginoo wala? Rumog na duha-duha. Nakaserve sila gyud sa Ginoo wala? Nagdudua. Nakaserve sila wala? Here's the answer, wala. Kay kini nga generation ni Moses, paminaw, kini nga generation ni Moses nga nanggawas gikan sa Egypt, grabe ka rebelyoso. Grabe ka bagulbulan, ultimo pagkaon nga gihatas Ginoo, puol na mga ni Ginoo, gahi sa mi karne Ginoo. Nako na to. Badlungon kayo. Mo protesta ni Moses and daghan kay sila reklamo and ang ila ra bang reklamuhan dili si Moses kundi ang Ginoo. Mo na makatilaw sila kastigos Ginoo. And dili usab duha thousands ang nangamatay ani katay mo na lingon ang Ginoo tungod silang pagsupil kining kaliwata ug dungon ni patay. Mga matay ni tungod sa pagabadlungon ni mga tao kani mga tawhana duha lay mabili na ni si Joshua ug si Caleb. Amen. Although ang mga Levites aning panahon na nag-serve well gyud sa Dios, pero ultimately kini nga generation ni Moses nangamatay gyud ang tanan gawas ni Joshua ug Caleb. Pakyas gyapon wa gyapon ka pangalagad sa Ginoo. Orang dita mahibong nga mga tao ganang mga lakad gikan man ni sinugdan. Pero ang purpose gyud nato mga lagad is Ginoo. Now ato na maghimo og Bible survey about serving God. Genesis, ang pinaka-role yun sa tao in Genesis, nag-appoint siya tao aron mo serve sa Ginoo. Amen? Mao ni ang design sa tao. Now, in Exodus, Pharaoh was consistently commanded by the Lord to let Israel go so that they may serve the Lord in the wilderness. So, ang pinaka-purpose sa Israel, mga lagad Diyos Ginoo. Amen? From Egypt, manggawas aron mga lagad sa Ginoo. Now, pag-abot sa Leviticus, sa Book of Leviticus, ang klaro lang na nga lagad, dili ang mga tao, kundi dili ang mga priest. Priests were highlighted that they serve the Lord. Same sa Book of Numbers, ang mga priest gyapoy mo gi-highlight nito mo may nangalagad sa Ginoo, mo ni-serve sa Ginoo. And pag-abot sa Deuteronomy, pagdayon na nilang sud sa Promised Land, Moses mandated the second generation, which is generation sa katumusod na sa Promised Land, to serve God in the Promised Land. Now, here's the thing, ganahan ko makasabutan eh. Ang purpose ito, mga lagad. Ang purpose sa Israel, mga lagad. Pero makita nimo ang naara sa simbahan mo ay nangalagad. Tinuod sa itong panahon karon dili. Tinuod yapon ang naara sa church mo ay kasagaran mga lagad. Ang naara sa ministry mo ay nangalagad. Pero ang mga tao, mga managsimbahay, wala gyud ni ikang sa pagtuaron mga lagad. Mo nang gimandate ni Moses ang musod na sa Promised Land na mga lagad yung sila sa Ginoo. Amen? Pangalagad mo, alagari, tumanan ninyo ang sugo sa Ginoo. Mo nang pag-abot sa Book of Joshua, unsay nitabo? They served the Lord through conquering the Promised Land. Nakuha na to. Nidaog sila, wala. Nidaog. Kung ito man malagingon sa Ginoo, ingon ang Ginoo nga sakupa ninyo, kini nga nasod, kainyuhan ni. Gisakop yun nila. Iyon ang Ginoo, kini inyong makuha, inyo ni ihalad na ko. Ila yung gihalad. Nakuha na to. Now here's the thing, pag-end sa Book of Joshua, si Joshua bothered siya. Kini mga tawhan na mamiya inis Ginoo gyud. Joshua chapter 24. Unsay statement ni Joshua nga to? As for me and my house, we will serve
serve the Lord. Yung ano man, na-interest nga mga tao ni aning panahon na mubiya na po sa Ginoo. Nako na to. Pero kami magpabiling yung pangalagad sa Ginoo kay kami mao ni purpose sa tao, mao ni purpose sa kinabuhi mga lagad sa Ginoo. And wala gyud masayop si Joshua pag abot sa book of Judges. They stopped serving the Lord and commit sin before the Lord. They serve and worship Baal. Mo na ang kinabuhi sa mga Israelite pag abot sa book of Judges, nana. Saka, ubos, pero majority ng inabuhi sila wala nila alagari ang Ginoo. Manang gingon nito, unsay natanaw nila nga gusto nilang buhaton, ilang buhaton. Amen. 1 Samuel, 2 Samuel, balik silang pangalagad through the leadership of David. Conquering lands in promised land, conquering upon conquering, nagmadaogon sila. Problema, pag abot na po sa 1st and 2nd Kings, they continue to serve the Lord, but because of the sin of Solomon, the kingdom was divided. Began to serve other gods. Ang kingdom na divide tungod sa son ni Solomon, nahimong northern o southern Israel. Ang northern 10 tribes, ang southern 2 tribes, Benjamin and Judah. Nakuha na to? Na-divide tungod sa sin lang sa usa ka tao. Mga lagad, balik na po. Wa na po mga lagad sa Ginoo. 1 Chronicles, 2 Chronicles, they serve God and later on, wala na po mga lagad. Ana ba? Atas abanti, nga lagad, dili na po mga lagad. Kakita mo sa picture? Inana ta sa itong panahon sa ron. Mga lagad, atras abot. Mga lagad, atras abot. Nakuha na to? Pag-abot sa major and minor prophets, mo na itabo. Because of their inconsistency in serving God, Israel was destroyed by the Assyrians. Na-vanish yun ang Israel ang 10 tribes. And Jerusalem was held captive to Babylon for 70 years. That's the thing. At sa bantig ikaw mga lagad, abot yun ang panahon. Or kung di ikaw mga lagad, maabot ang panahon niya, pinol yung Kristohanon, katilaw yung kasunod. That is the reality. Ang purpose mga lagad yun. Pero wag yun yung mabuhat sa Israel. Hopefully kita na itong picture. So ultimately, wala yun nila ma-fulfill as a nation ang duty nila pag-serve sa Diyos. Particularly, nga mo ang pagpaila sa Diyos sa tibuong kalibutan. Aron ang tanan tao mo simbag mo lagad kana. Here's their purpose. Alagaran lang Ginoo mo ni, alagaran lang Ginoo nga ang Ginoo mailan sa tibuong kalibutan. Ruwa na nila mabuhat. Ang nahitabo imbis mailhan lang Ginoo, mayamaan ang Ginoo nun. Hangtod, here's the thing. Nga nataw ang Ginoong Yesus. Nga mao gyud naka-fulfill sa wala ma-fulfill nga duty sa tao o sa nasod sa Israel, and that is to do the will of the Father. When namin na inumduman nga iconic kaayo nga statement ni Ginoong Yesus about sa pagpangalagad, namin na inumduman sa ka-verse. Grabe ka-iconic ni nga verse. Nawala. Mo ni nga verse. For even the Son of Man, sige ngon, did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Wala siya mo ni aron alagaran, kung dinani siya aron mga lagad, ihatag yung kinabuhi. And that's it, mo ni naitabo. Ngaron ang tanan makaambit sa kamatayan ni Ginoong Jesucristo o sa pinagis kamatayan ni Ginoong Jesucristo, makasabot ang tao nga gipakamatyan lang siya sa Ginoo, pinagis kamatayan giluwa siya sa Ginoo, pinagis kamatayan ni Ginoong Jesucristo, makabaton siya sa mga panalangin sa Ginoo, mo nang mahimong response mga lagad yun. Amen. The word served dinhi, ining word na served dinhi,
Sa Greek, it refers to caring for the needs of others as the Lord guides, especially in an active, practical way. So, nangalagad yun si Jesus Christ in nga time. Nangayo sa mga balatian, nagwali siya, and practically yung gihatag yung kinabuhi sa pag-alagad. Now, with us believers, kining word nga pag-serve. With believers, this word serve means to voluntarily assist, meeting the needs of the people with joyful service through faith. So, same thought, mga lagad po ta, voluntarily, para og alang sa kamiyaan sa Ginoo. Nangalagad ang Ginoong Jesucristo, same po, mga lagad po ta sa Ginoo. So, same mission. Nangalagad sa Ginoong Jesus, alang ka na to, pinaagis pagtugyan siya pagaling ngadto sa krus, kita mga lagad po ta, sama ni Ginoong Jesus, ingon nga iyang mga magtotoo. So again, gikan pa sa sinugdan ng tao, kisanguna na sa Dios sa pag-alagad kaniya. Buhat nga gihatag yun sa Dios diha sa tao pa sa diyang nakasaang tao na walay klaro ang disenyo sa Dios diha sa tao nga mao ang pagpangalagad. Apan sa diyang nagpili og sa katao ang Dios nga mao si Abraham, gihulman niya kini ingon nga nasod aron moalagad kaniya apan sa gihapon napakyas, wala katuman, hangtod nga naabot ang Ginoong Hesus nga din mao ginituman sa pag-alagad o gihinpit yun ni Ginoong Hesus, pinaagi siyang kamatayon sa krus aron ang tanan motuo kaniya makabaton og kinabuhi, bakong kinabuhi og moalagad usab ka niya. Hopefully makita na itong picture. Muna kung ikaw nga niya ang tuyo, muna kung ikaw nga niya ang tuyo yun sa Ginoo nimo, nganong iya kang giluwas, unsay tuyo, lagaran nimo siya. Amen? Dili kay magpaabot lang ka nga mamatay kay luwas na ka. There's a thing, walay tinuod nga luwas nga dili tagaan o kasing-kasing sa Ginoo nga mga lagad. Kundi ang tinuod nga luwas, mga lagad yun na, o wala tayo makita sa Bible nga iyaha sa Ginoo nga wala mga lagad sa Ginoo. Wa kay makita sa Bible nga tinuod nga iya sa Ginoo, wa na nga lagad sa Ginoo. Gani ang unang mga Kristohanon, first century Christians, dili basta-basta ang ilang pagpangalagad sa Ginoo. Nga din, okay lang nila nga ang ilang kinabuhi mo'y mahimong bayad sa ilang pagpangalagad. In other words, okay lang nila nga mamatay basta lang makapangalagad sa Ginoo. Amen. So ang design, even sa itong panahon karon as believers is to serve God. Why post yung kinabuhi kung di na ni may pangalagad sa Ginoo. Mahimo nang why value at ubangan sa Ginoo. Kung anang kinabuya, di na nimo ipangalagad sa Ginoo. Kining kinabuya sa Ginoo ni, angay ani ipangalagad sa tagiyani nga moangang Ginoo. Iyon si Charles Spurgeon, usa siyang powerful king statement. He who does not serve God where he is would not serve God anywhere else. Ang magsigingon nga, unya lang ko mga lagad, kumain ako lang, di yun na makapangalagad. Amen? Nakuha na to, ano magsige ko, mga lagad lagi ko. Pero niya na lang, di yun nakapangalagad, I tell you. Ang pagpangalagad now, kay mao niya itong purpose. Mao ni tuyo sa Ginoo sa kinabuhi. Ingon si A.W. Tozer, God takes that which is nothing and makes something out of it. When you become a Christian, you cannot patch your Christianity unto your old life. Dili mo i-patch ang imong karaan nga kinabuhi. You are to start over. Accept God's call as a promotion. Burn the old bridges and fix it so you can go back, then serve God with all your heart. Iyon si Jerry Bridges, sa siyang gingong iconic kayo kabahin sa pagpangalagad sa Ginoo. Only when we're thoroughly convinced that the Christian life is entirely of grace are we able to serve God out of a grateful and loving heart. Kasi ting gigrasyahan natas Ginoo. Walay rason nga di ka mangalagad sa Ginoo, walay rason nga di nimo ipagamit imong kinabuhi sa Ginoo.
may naggrasyahan, wa yun kay katampo sa Ginoo yung tanan yun. Mong kinabuhi nga na mo ron sa Ginoo na, ang imong kaluwasan sa Ginoo na, tanan nga mo sa Ginoo na, way rason mga lagad, di ka mga lagad. Amen? Wa tay ato ning kinabuhi sa Ginoo taw ni tanan. Ang atong response, Lord, imo akong kinabuhi, ako ni pagamit yan nimo. Ako ni pangalagad yan nimo. Amen. So, kining konseptos ng pangalagad gikan ba ni sa sinugdan? Kining konseptos ng pangalagad gimando ni sa Dios yang katawan. And kining konseptos ng pangalagad gusto ang Ginoo nga mga lagad kaniya tungod kay katulo, gantihan ang tanang galagad sa Dios. So gikan man ni sa sinugdan, gimando ni siya. Now here's the thing, here's a powerful truth sa New Testament. Iyang gantihan ng mga nangalagad niya. 1 Corinthians chapter 15 verse 58, it says, Busa mga minahal kong kaigsunan, tindog kamo lig-on og dili matarog, pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo kay kasayod kamo ang inyong pag-alagad dili gyud makawang. Here's the thing, here's the context here. Si Paul nagisgot siya ngani sa previous ani o resurrection. Iyang explain, iyang expose ngadto, giadpak ngadto unsa gyud ang resurrection. Kay naay mga naa sa Corinth nga di mo to og pagabanhaw. Now iyang gi-explain sa mga taga Corinth unsa ka tinud ang pagabanhaw, and i-end siya ning statement nga mao niya tong kinabuhi, mabanhaw ta. Mao na tong kinabuhi, natay kinabuhi ngadto sa Ginoo. Yang gi-encourage sa mga taga Corinth na wad-wad mo sa pagpangalagad. Kang inyong pagpangalagad di na malabay kawang. Inyong pagpangalagad dili na kawang ato bangas mo nagingon ako ang imong kinabuhi di may pangalagad ang kinabuhi wa nay value ato bangas kinabuhi. Wa nay value niya ato bangas Ginoo. Kinabuhi is pagpangalagad mo ni kinabuhi. Classes kinabuhi nga naa gi values gingarian sa Ginoo. Naiganti. Amen? Now, na context ani atong pagpangalagad nga gantihan sa Ginoo naay tulo ka ang ani. Adunay tulo ka ang niining atong pag-alagad sa Dios panahon nga iya na ning gantihan. May tulo ka ang ani. First, ang gibuhat nato sa pagpangalagad dat-on ni nato ngadto sa Dios. Ang atong mga gibuhat nga pagpangalagad ato ni madangat sa Ginoo. Sige ngon din Gipadaya kapitulo 14:13, it says, unya nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nagingon, isulat kini. Sukad karon bulahan ang mamatay tungod sa pag-alagad sa Dios. Ano sa ting? Og mitubag ang espiritu, matud yun kini, makapahulay na yun sila og ang mga bunga sa ilang pag-alagad mag-uban. So in other words, kini atong nga gibuhat ni para sa Ginoo pagpangalagad, dad-onin nato ngadto. Di ni magpabilin ri ang magpabilin ri katong mga buhat nga why value ato bangan sa Ginoo. Amen. Wala ayo Panginoon na mura man igwa na atong gibuhat ini. Ora why value ato bangan sa taon sa ting valuable kinas matas Ginoo. Ayo Panginoon na wa ni value naa ni value sa matas Ginoo. Amen. Kay lahi man ang mata ani kalibutan na kaysa matas Ginoo. Ang mata ni kalibutan na abiba, kalipay or mao na kung appealing ka, that's it. Ang matas Ginoo wa siya mag-matter. Kung unsa ka ning kinabuhi basta kung gibuhat mo yung kabubuton mo nagikimot-an niya. Amen. So, ang unang ang natong pagpangalagad nga is that kini atong pagpangalagad sa Ginoo ato ning dadton nito. Kaduang ang unsa may tabuan ni sa ato ning dadton ni ato ning dadton ngadto sa Ginoo mo ni sunod may tabo. Ang gibuhat nato nga pagpangalagad tan-awon sa Dios ang kalidad ani. Nako na to, kasabot mong kalidad? Ha? Quality. So, ang atong pagpangalagad dadton na to, mo ni sunod may tabo, tan-awon sa Ginoo ang quality ani. Kay naa mo gyud pagpangalagad ba nga papakarong lang. Amen? Na pagpangalagad nga di gyud iyas Ginoo para ra sa atong kagalingon. Now, gingon ni
Apostle Paul din in 1 Corinthians 3:11-15. Kaya walay laing patukuranan ay kay pailuna ni bisan kinsa gawa sa napailuna na mao si Hesukristo. May pipila nga mo gamit og bulawan, plata o bililon nga mga bato alang sa patukuranan. Amo ban mo gamit og kahoy, sagbot o dagami. Ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa, ang binuhatan dinhi i-refer sa atong pagpangalagad as Ginoo. Sa tagsa-tagsa makita unya sa tao nga kini butyag ni Kristo pinagi sa kalayo. Sulayan kini diya sa kalayo ug sutaw ng iyang matuod nga kalidad. Kung ang gitukod sa tao diya sa patukuranan dili masunog, makadawat siya ganti. Apan kung masunog kini, mahanaw kini, gikan kaniya apan maluwas siya sa samara nga nakalata siya sa kalayo. Na sa ting, nga itong pagpangalang sunugo ni. Amen? Maugdaw gani, di na tinuod. Kung dili maugdaw, gantihan sa Ginoo. Pero kung imong gibuhat, ugdaw gani tanan, sige lang, kaya makasunod yung kag langit. Luwas ang gyapon ka. Sige lang, okay ra na, at least makasunod langit. But then again, gusto yung ng Ginoo mga lagad ta. Kaya na itong pagpangalagad, gantihan ni sa Ginoo. Gantihan ni sa Ginoo. Amen. Now, ikaduha, unang angang, dadto na itong mga gibuhat sa pagpangalagad, ikaduha, tanaw ng kalidad, ikatulo, ang gibuhat na to nga pagpangalagad sa Dios, gantihan kini sa Dios. Gantihan yun sa Ginoo. So human to sunugon niya, tinuod yun, gantihan yun. Wala ningon si Paul, usa sing ingon dahil kamatay niya, muning ingon. Kay bahin ka na ako, miabot ng taknang ihalad, ako ngadto sa Dios, panahon na nga mubiya ako nining kinabuya. Gihimo ko kutob sa akong mabot ang pagpakiglumba o natapos niyo kini. Giampingan ko ang akong pagtuo o karon gitagana lang kanako ang ganti sa kadaugan. Ang purong-purong sa pagamatarong. Nga niadto niya adlaw iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghuhukom. O kini dili kanako lamang kundi sa tanan yun yung nagpaabot siyang pagpadayag. Now, nga to pagpangalagad gantihan sa Ginoo. Amen? Sabtan kanang imong pagpangalagad sa Ginoo sa mata sa tao, yun ang importante nila. Sa mata sa Ginoo, importante na sa Ginoo. Yung mabot ang panahon, gantihan na sa Ginoo. Gantihan na sa Ginoo. Amen. Ingon si Randy Alcorn, usa sa ilado nga author, and usa sa sikat nga gisulat is Heaven. Muna gingon ni Randy Alcorn, it is by serving God and others that we store up heavenly treasures. Everyone gains, no one else. So, kini din pagpangalagad, pag-alagad nato sa Ginoo, pag-alagad sa katao, tigom tani. Bahandig nato sa langit. Amen. Ang mga tanan ko na ba kay natigom? Amen. Katuriging nangalagad yun. Tigom ta. Amen? Malagad tas Ginoo. Mao ni purpose sa kinabuhi. Ingon si C.D. Studd, usa sa iconic nga quote niya, mao ni ingon, only one life will soon pass, only what is done for Christ will last. Unsa atong gibuhat sa Ginoo, mao ni naay values gingarihan sa Ginoo. Ang imong gibuhat nga dili pang Ginoo or way labot ang Ginoo, wa nay value. Amen. Again, ang tinuod nga hinungdan nganong kitang tao kinahanglan yun nga moalagad sa Dios kay kining konseptos ng pangalagad gikan na ni sa sinugdan mo gini design sa Ginoo, napakyas ang tao, gihukman ang tao, nagbuo ang Ginoo nasod, pakyas gyapon hangtod ni Jesus Christ, mo na pinagi ni Jesus Christ ug ang iyang mga tinun-an, mga lagad sa Ginoo. Ug ang mga nangalagad gantihan sa Ginoo. Hopefully, kita na itong picture. Gikan na gini sa sinugdan ni kaduha, gimando ni sa Dios sayang katawhan. So, kung i-consider mo ko galingon nga tinun-an, katawhan, believer, you're mandated to serve God. Katulo,
kay gantihan ang tanan nga nangalagad kaniya. So bottom line, gusto ang Ginoo nga mga lagad ta. Amen? Amen? Duduha pag yung uban. Mao ni purpose din kinabuhi, lagaran ng Ginoo. Bukat na ni nga purpose, dili. Dili, imong gialagaran, dili tao, Ginoo. And mao ni siya ang pinaka mahimayaon kayo nga pribileyo nga sarang maangkon sa tama kapangalagad sa Ginoo. Amen? Kaya ang iyang pagpangalagad ensured ngadto sa Ginoo. Let me end this with a video. Kilang? Passport mo sa? Ano ba? Dua? Ya. Yan deh. Oh. Saan ba yun? Tapaw mo kuhan? Kani? Saan mo kuhan? Dili na ako na. Dili daw na mao. Kato dito sa kuan sa projector. Projector. Wait sa kadali ah. Kadali lang yun. Sige na. Di mo play sa kung kuan laptop. Plastic mo play mo to, di ba? Grabe yun ang parang. Nakabalik. Nakabalik ba?
Okay, ito na. Makatunig ni bro. Sige. Nagsilunod. Dati man. Ano yung siya nakuha? Okay. Sige na. Ari na kumain. Sinsa kayo. Kaya bro? Wala pa ka-connect? Passport? Oo. Connect naman na rin? Wala bro. Connect na. Yung Zoom. Connect naman. Event to. Connect. Yara.
maklaro ra nato. So life has been challenging from a young age. I was diagnosed with cerebral palsy because there were developmental delays, but my parents didn't realize that it's actually a sign of developmental delay because I didn't crawl, roll, or walk when the time comes. I believe that I was born blind, but because my parents did not seek treatment in time, so treatment was delayed, and it was only in 2018 when I started learning how to take public transport that we realized that I'm actually visually impaired. In view of the rapid deterioration of my eyesight, I have started reading in Braille and also using a cane. I only started using the cane in 2017, and it's a challenge to move about. So I use the support cane on my left hand and the white cane on my right hand to navigate safely. Over the years, apart from using the cane, I have also started reading books and the Bible. And Braille is a language that allows the blind to continue to remain literate. It is made up of raised dots, and even though I'm losing my eyesight, I choose to continue reading the Bible in raised dots and also the audio versions. That's how I continue to immerse myself in God's word, even though I run the risk of going completely blind someday. For those of you who know me, I have been serving in children's ministry since January 2023, and I'm also joined the annual KBC since 2023. So I find ways to serve in however little ways I can. I believe that the real marks of a Christian is not just going to church, listening to sermon, but it's also the marks that we should look out for: service, sanctification, and also how we view trials is whether God is really with us or are we angry at God because life is so-called unfair to us. But to be honest, when I first found out that I was going blind at an alarming rate in 2018, I was very angry at God because, as I would always ask, isn't it bad enough that I have lost my ability to walk? Why am I losing my eyesight? Also at an alarming rate. After coming to GL and also hearing the gospel, I realized choosing to hold on to a heavenly perspective instead of an earthly perspective is how we should and can live a life that is joyful and reflective of Christ's image in us. I am no longer fearful of going blind someday because I know that God is still holding me tight in His arms, and most importantly, I am fearfully and wonderfully made. He knows what He's doing, and I am not a mistake, not creation gone wrong. I hope that my testimony will encourage those who are our friends who have yet to know Jesus to actually step forward to explore how wonderful it is to have a relationship with Jesus, and for our brothers and sisters who have been in church for many years but are probably still finding their way around, don't wait, because there's never a right opportunity to serve. The right opportunity is always at this particular juncture because you never know what happens next. Jessica spoke about choosing to Usa sa klaro kay nga statement, ang dili ta mapaabot sa opportunity. Ang opportunity is karon. Wata kay bawat sa may tambos kinabuhi. Again, ayo pabuta nga magkalisod ka anak ka mga lagas Ginoo. Inoon karon lagarin Ginoo. Magamit imong kinabuhi. Nahimo ganiyan na si cerebral palsy. Buta pa lisod paglakaw nga lagas Ginoo. Ikaw nga maayong lawas, maayong pananaw ka mga lagas Ginoo. Isa ting ikalain, shame on you. Amen? So again, wala irason nga dito mga lagas Ginoo. Kung kinabuhi sa Ginoo, ang angay ni ato ning pangalagad sa Ginoo. Magabutan. Lord, daghang kay salamat for highlighting us this truth, O God. Unsa ka importante ning pagpangalagad diakan mo. From the very beginning,
of your creation, O God. You task us, O God, to serve you, to work. Para sa pagpangalaga, ganin mo, Ginoo, Lord. Lord, pasaylo ami, nga daghang mga gayon, nga mapakyas mi, o dili mi sincero, dili mi tinud-alay nga nangalaga diha kanimo, Ginoo. Bisan kani kanamo kani nga wa pagid mo jump sa pagpangalagad. Give them grace, O God, to serve you, O God. Because serving is all by your grace, Ginoo, Lord. All by your grace. Lord, salamat kayo, O Lord, sa kagayonan niyo gihatag sa mga kinami nga makapangalagad. Gani, O Lord, hindi pagpangalagad, Lord. Makapi na lang ni, pinaka-importante, Ginoo, Lord, ang nakabaton ng relasyon niya nimo. Lord, as a response, among kinabuhi, imuha, among giluwas, among ihikya diya nimo, nga gamiton nimo alang sa imong kamiyahan. Kausar ni kinabuhi, Lord. Pasalamat ning usa lamang ka kinabuhi na pwede ni nimong gamiton, pwede na mong ipangalagan ni anak nimo alang sa imong kamiyahan. Ampo ko sa imong paglihok sa matag kinabuhi sa imong katawan. Ampo ko sa imong pagtando kanila, Ginoo, Lord. Ang angay ning kinabuhi ang alagaron jud ka. Kay mo ni tuyo sa kinabuhi sa tao. Ining kinabuhi, Lord. Lord, nagampo ako, hindi mo labay kawang imong pulong atagan mo fulfillment, Ginoo, sa mga kinabuhi. Nasugod karon ang kinabuhi, Lord. Buhani, luwasin nimo, sugod karon ang kinabuhi, amo ning ipangalagad niya kanila. Lord, dahil mi o mga mata kasing-kasing nga makakita mi way nga makapangalagad. Dili mi still nga magwali yun din ni or magbuhat sa bisan unsa nga buhaton. Apan Lord, bisan sa gamay nga butang ang ibuhat na mo diha nimo, Lord. Usa na ka ways pagpangalagad diha kanimo, God. Dahil mi kasing-kasing imo mi mabinantayon. Unsaon ka na mo pagpangalagad tudloy gyud mi. Unsaon ka na mo pagpangalagad nga mao gyud imong kabuoton ug mao gyud makapahimaya diha kanimo. Salamat sa kadaog kalampusan, salamat sa imong gi-accomplish kanamo this morning. Umilay ko diyan sa dungog ug himaya ug kan ikaw lamang ang Ginoo ni tanan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mamarog tayo atong awito atong last song.